Pinangangambahan ng COMELEC na magamit ang deepfake o ang pagmamanipula ng imahe ng mga kilalang tao para makapanlinlang sa paparating na eleksyon. Dahil dyan, dapat umanong matukoy kung anong aspeto ng artificial intelligence ang dapat ipagbawal. Nakatutok si Ian Cruz. Maraming imahe na ng mga kilalang tao ang namanipula. President Trump is a total and complete dip. Akalaing sila nagsasalita pero hindi pala. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Ang mga tinatawag na deepfake video na ito, pinangangambahang magamit para makapanlinlang ngayong paparating na eleksyon. Kaya si COMELEC Chairman George Garcia sumulat na sa COMELEC Unbank para talakayin ang ukol sa paggamit ng artificial intelligence at deepfakes ngayong eleksyon. Sa kampanya, kinakailangan makatotohanan. Yun nga yung ating purpose. Paano mo liligawan ng mga mamamayan na pag magpapakatotoo ka kung gagamit ka ng iba't ibang pamamaraan na hindi pala ikaw yun. Artificial intelligence, yung deepfakes. At number 2, pwede kasi mabiktima ang kahit na sino ng deepfakes. Ano ibig sabihin? Nagsasalita at mukhang ikaw, parang ikaw. Kahit ikaw, magdududa, ako yata nga yun. Pero sa pandangan hindi pala ikaw yun. So, hindi ba napaka-dangerous nun? Ayon pa sa pinuno ng COMELEC, kailangan malaman anong aspeto ng artificial intelligence at deepfakes ang ipagbabawal, lalo't malinaw na mapanganib umano ang ilang aspeto ng mga ito. Presidente nga natin, nabiktima ng deepfake, di ba? May mga kumalat na ganyan, yung pala, hindi naman pala siya. Sa ordinaryong tao, kahit nga medyo yung mga professional na, hindi mo nga makikita kung fake na yung tao o yung nagsasalita, yung tinatawag na deepfake. So, how much more sa ordinaryong mga mamamayan? Bukod sa AI at deepfake, binabantayan din ng COMELEC ang mga sindikato o individual na nag-aalok na kayang manipulahin ang magiging resulta ng eleksyon at kayang magpanalo ng kandidato. Madami nakakarating na report sa akin, may mga tumatawag pa. Naglipa na po yung mga sindikato. Uulitin ko po, yung mga sindikato nag-aalok na kaya nila kayong panalunin, hindi kaya pong dayain ang ating pong sistema, ang ating pong makina. Wala pong katotohanan yung may contact daw sa COMELEC. Contact si Chairman Garcia. Contact ang ITD ng COMELEC. May kausap sa Miro System. Hindi po makatotohanan. Inilabas na rin ng COMELEC ang calendar of activities para sa susunod na eleksyon. Doon po makikita nyo yung October 1 to 8 na filing. No substitution after October 8. Pwede mag-substitute mula October 1 to 8. Yung po yung filing ng candidacy po natin. At naandun na rin po yung kung kailan start na election period, kailan mag-start ang gun ban at iba pang mga prohibition. So again, expect po ng mga kababayan natin na hanggang bukas, hanggang mamaya po, ilalabas na po ng COMELEC. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Nakararanas pa rin ng kakulangan sa supply ng kuryente ang mga lugar sa Luzon at Visayas. Ang problemang yan ayon sa Energy Department, pinapalala pa ng mga plantang matagal nang naka-force outage. Nakatutok si Maki Pulido. Sinimula na ng Department of Energy mag-inspeksyon ng mga planta ng kuryenteng matagal nang di makapag-supply ng kuryente. Isa rito, noon pang 2022 naka-forced outage, aabot naman sa 2 planta noong nakaraang taon pa. Hindi naman daw para manita, pero para kumpirmahin kung ang inireport bang sira, yun nga ang dahilan. Pinapalala kasi ng mga plantang matagal nang naka-forced outage ang kakulangan sa supply ng kuryente. Hindi kami regulatory body. Sa halip, kaya kami umiikot ay para malaman namin kung paano yung progreso ng kanilang pag-repair. May mga matagal nang naka-forced outage, may mga planta ring hindi pa online matapos maapektuhan ng bagyong Aghon. Kaya sa ikalawang araw, nagka-red at yellow alert sa Luzon. Yellow alert o kulang naman sa reserbang kuryente sa Visayas. Laging nagbabantay ng balita si Lolo Benjamin, kaya pag naririnig na niya ang mga red at yellow alert, nag-aalala na siya para sa susunod na electric bill. Dahil kulang po ng supply ng power. Tataas na naman ang bayarin sa kuryente, di panibago. Gastusin na naman. Maging asosasyon ng mga electric cooperatives nag-aalala. Maaari kasing mataas pa rin ang singil sa kuryente ng ilang electric cooperatives nitong Hunyo dahil mataas pa rin ang bentahan ng kuryente sa spot market dulot ng mga red at yellow alert. Dahil mataas po yung cost sa market ngayon, which will be billed to the consumers this June. So, asahan po nila na mataas po talaga sa June. Kaya may information dissemination campaign daw ngayon ng ilang electric cooperatives para ipaintindi sa kanilang mga miyembro na ito ang dahilan ng pagtaas ng generation charge. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.
Ika nga, kung gusto, palaging may paraan. Patunay riyan ng estudyante sa Talisay City na isinabay sa pag-aaral ang pagtatrabaho para matustusan ang kanyang pangangailangan at makatulong sa pamilya. Nakatutok si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maituturing na mapalad ang taong makapag-aral sa kolehiyo at makapagtapos sa gustong kurso. Dahil may ilang hindi talaga kayang maitaguyod ng kanilang mga magulang, gaya ni Junie ng Talisay City, Negros Occidental. Pero hindi yan naging hadlang kay Junie at sa halip, naging inspirasyon niya para lalong magpursige sa pag-aaral sa Carlos Hilado Memorial State University sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. 2021, nang mapinsala ng Bagyong Odette ang bahay ni Junie. Mula noon, nakita niya ang paghihirap ng magulang na muling makabangon sa kalamidad. Nakita ko nga ang parents ko, hindi gid kaya i-sustain ang akon nga mga needs. Nag-decide ko nga mag-apply, like personal, gid nga nagkadto ko sa mga establishment para magngita obra. Naging online English teacher si Junie at nakapagtrabaho rin bilang call center agent. Bahagi raw ng kanyang sahod ay nakalaan sa pag-aaral at ang iba ay pangtulong sa pamilya. Aminado si Junie na hindi naging madali ang pagbalanse ng oras sa trabaho at pag-aaral. Damo ganyan times nga arang mag-give up ka na, kaya syempre ara balang kape-kapoy nalawas mo, dason ang pressure bala every time nga ma-failure kabe, ma-extend kagid another year. Pero pagkatapos ng 6 na taon, nagbunga rin ang lahat ng kanyang paghihirap nang magtapos siya sa kolehiyo. Kaya naman proud na proud sa kanya ang kanyang ina. Nakita ko ang bata ko gatutong eskwela. Pasalamat ko Ginoo na makapatapos ko siya. Maging ang kanyang kolehiyo. Makita mo gid sa kay Junie nga estudyante nga tiga persevere gid ang experience niya as a student. So makita mo gid sa iya nga ara gid nag-strive gid siya. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas at GMA Integrated News, Aileen Pedreso, nakatutok 24 oras. Patuloy pa ang pag-aaral na gawing legal ang mga motorcycle taxi bilang pampublikong transportasyon. 2019 pa nang simulan ng pilot study. Ano nang rekomendasyon ng LTFRB? Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Umulan o umaraw, marami ang sumasakay sa mga motorcycle taxi tulad ni Mark na nakatira sa Quezon City at nagtatrabaho sa Mandaluyong. Mas mabilis po. Convenient po kasi sobrang traffic ngayon eh. Kahit nga ang mga dekotse tulad ng estudyanteng si CJ, naengganyo na rin na mag-motorcycle taxi. Safe naman, depende rin sa driver. Depende sa sitwasyon kasi pag traffic, syempre, kahit pag naghahabol ng oras, traffic, ganun. Kailangan yung mas parang efficient so magmamotor ka. Hindi lamang ang commuters ang nakakakuha ng benepisyo sa mga motor. Si Mark Sham na taong tricycle driver at ngayong buwan lumipat bilang motorcycle rider. Mas malaki raw ang kita. Doble po, minsan po triple. Ang mga motor na ginagamit bilang motorcycle taxi bahagi na mahigit 8 milyong motor na nakarehistro sa Land Transportation Office ng isang taon. 7 beses na mas marami na sa mga nakarehistrong mga kotse. Pero hanggang ngayon, ipinagbabawal pa ang mga motorcycle taxi bilang legal na pampublikong transportasyon. Pinayagan lamang ang mga ito ng Kongreso na tumakbo sa kalsada sa ilalim ng pilot study simula pa noong 2019 para alamin kung ligtas itong maging public transportation. Tapos na ng LTFRB ang pag-aaral na sakop ang Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro. Ayon sa 3 transport network companies o TNC, nakasama sa pag-aaral 68,000 ang mga nakarehistrong motor sa kanila. Batay sa pag-aaral, tinatayang 370,000 ang sumasakay ng mga pasahero araw-araw sa bansa sa kanila. Napupunan daw nito ang kakulangan sa pampublikong transportasyon. It's a stopgap measure only because there is a limitation in our public transport system. May mga gap. So to fill in this gap, this MC taxi is here. Kaya inirekomenda ng LTFRB sa Kongreso na gawing pampublikong transportasyon na ang mga motor. It affords the public a cheaper means of transportation, a faster means of transportation. Ang pag-aaral na yan ang isusumite sa Kongreso para sa ginagawang batas para gawing legal na ang mga motor bilang pampublikong transportasyon. Natanggap na ng Kongreso ang pag-aaral. Isa sa mga gustong ipatupad ni House Committee on Transportation Chairman Congressman Romeo Acop ay ang training para sa mga magmo-motorcycle taxi kahit nasa mga kasalukuyang driver na nito. You just look at the
the way motorcycle drivers, on the road. Dapat bago ka maging mapasama doon sa motorcycle taxi o motorcycle for hire, dapat may formal training. Nasa second reading na ang binubuong Motorcycles for Hire Bill ng Kamara na magtatakda ng mga alituntunin para sa mga motorcycle taxi. Sa Senado, nasa Committee on Public Transportation ang sariling bersyon nito ng panukalang batas. Ayon sa chairman nito na si Senador Grace Poe, ang resulta ng pag-aaral ay magbibigay daan para sa pagpapalawig ng operasyon sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Natukoy na ni Philippine National Railways Chairman Michael Ted Macapagal ang driver na gumamit sa kanyang pangalan ng sitahin sa EDSA busway kamakailan. Plano raw ni Macapagal na magsampa ng reklamo dahil sa paninira nito sa kanyang reputasyon. Dagdag pa niya, hindi ito ang unang beses na may gumamit sa kanyang pangalan. Una nang nilinaw ni Macapagal na hindi siya ang may-ari ng nasitang pickup at hindi raw niya abusugin ang kanyang posisyon. I'm really upset, no? I'm really upset. Madadamay, syempre, pati pamilya ko at lalong-lalo na itong ahensya namin, itong PNR. Actually, pangalawa o pangatlo o pang-apat na, may mga tao na gumagamit ng pangalan ko na inireport ko po sa NBI. Ang ginagawa raw sinasabi that binigyan ko raw sila ng authority na na mag-operate. Off to Taiwan ang ating limitless star na si Julian San Jose para makasama ang Global Pinoys doon para sa Araw ng Kalayaan. Pero bago yan, nagpa-wow muna si Julie sa kanyang sexy birthday photoshoot. Makichika kay Aubrey Carampel. Julian San Jose just turned 30 recently at para i-celebrate ang panibagong milestone na ito, may fierce and edgy pictorial ang Asia's Limitless Star. Highlighted ang curves ni Julie, suot ang black cut-out dress. Sultry at 30 naman ang peg ng kanyang photos, wearing a beige crop top. Marami ding mga changes, maraming mga realizations in life. So I guess yun yung paraan para like maipakita like somehow like okay, I think I consider myself a grown woman, I guess. Nasa adulting stage na nga raw si Julie pero slowly but surely pa rin ang pag-abot niya sa kanyang life goals. Marami pa talaga akong gustong ma-achieve. Pero like when it comes to like sa life, parang mas kailangan akong matutunang maging independent at tumayo sa sarili kong mga paa. So I'm grateful kasi syempre tinutulungan ako ng family ko and my loved ones. Talagang tinutulungan nila ako mag-grow. Syempre katuwang niya rito ang other half of Juliver na si Raver Cruz na ever-present daw sa kanyang buhay. Tulad na lang ng kanyang intimate birthday celebration kamakailan kung saan spotted ang kanyang boyfie, pati na ang kanyang friends and family. Halos lahat siya yung nag-asikaso. Sabi ko, alam mo, ikaw talaga yung may birthday dito. Ikaw yung punang abala eh. Pero tapos nag-asikaso siya nung banda kasi since we love music, nag-ayos siya ng jamming. Next month, biyaheng Taiwan si Julie para magdiwang ng Independence Day kasama ng Filipino community doon. Naghahanda na rin siyang sumabak muli sa panibagong Sparkle Concert Tour sa US at Japan. Gearing up na rin si Julie sa bagong season ng The Clash. At may big announcement din daw siya very soon. May malaki pasabog. And I'm sure na matutuwa yung mga supporters, yung mga tao. Kasi like, oh wow, like oh mayroon pala ganito. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Rafi, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako naman si Rafi Tima para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.